Hello everybody! Medyo mahaba itong video natin today dahil gusto kong ibahagi sa inyo ang ilang insights about personal growth and development including financial management tips and discipline. Baka ilan sa mga ito ay narinig nyo na noon sa eskwela o sa mga payo ng iba. Pero gaya ng alam nating lahat na sa practical application ang tunay na epekto ng kaalaman that we don't learn all the time from school. Hindi lang ito tungkol sa pera kundi tungkol din sa disiplina, tamang pag-iisip at mga desisyong makakaapekto sa iyong kinabukasan. Kaya simulan na natin! Ano ba talaga mag-manage ng iyong mga finances? First, pagbabudget, pag-ipon, pag-invest at pag-iwas sa mga utang. Maglalaan ka halimbawa ng 50 pesos bawat linggo para sa ipon. Hindi mo alam, may isang taon ang dami mo nang naipon. Or invest na umutang para sa bagong cellphone or mga signature clothes or bags. Nag-aantay ka talaga hanggang sa makaipon ka. Number 2, kasanayan sa pakikipagnegosasyon or negotiation skills. Kung paano makipag-usap para makakuha ng mas magandang deal. For example, nakipag-usap ka sa amo mo para madagdagan ang iyong sahod. Another example, tinawaran mo ang presyo ng gamit sa palengke at nakatipid ka, di ba? Number 3, pagbuo ng connection at networking or networking skills. Ang pagkakaroon ng tamang tao sa paligid para sa growth. We'll have another episode for building networks very soon. Anong halimbawa nito? Nakilala mo halimbawa ang isang kaibigan na tumulong sa'yo makahanap ng trabaho? Or sumama ka sa event at may nakilala kang business partner. That's part of networking. Number 4, disiplina sa sarili at magandang gawin. Importante din ang disiplina. Paano maging consistent at hindi tamarin sa mga gawain. So halimbawa nito, gumigising ka araw-araw ng alas 6 sa umaga para mag-ehersisyo. Diba? Minsan tinatamad pero kailangan gumising. Or hindi ka nauutong maglaro habang may assignment ka pa sa eskwelahan. Number 5, critical na pag-iisip, critical thinking. Hindi basta-basta naniniwala, iniisip mo na bago maniwala o kumilos. So, hindi mo agad pinaniwalaan ang chismis. Tinanong mo muna kung ano yung katotohanan. Or bago bumili online, tingnan mo muna ang mga reviews kung maganda ba or merong mga negative reviews. Ang pang-anim natin ay emotional intelligence o pag-unawa sa sariling emosyon at sa damdamin ng iba. Halimbawa nito, imbis na magalit agad, inhale, exhale ka muna bago mo kausapin ang dapat na kausapin. Or, there's also emotional intelligence kung napansin mong malungkot ay yung kaibigan at kailangan niya ng kausap. Number 7, paano harapin ang pagkapigo o rejection? Matutong tumayo ulit kahit ilang beses kang madapa. So halimbawa, hindi ka natanggap sa trabaho pero nag-apply ka ulit sa iba. Or nabigo ka sa pag-ibig pero natuto kang mahalin muna ang iyong sarili. Number 8, kasanayan sa komunikasyon at panunuyo or communication persuasion skills. Paano magsalita ng malinaw at makahikayat ng iba? To influence and leave impact to others. Maayos mong ipinaliwanag ang opinion mo kaya naintindihan ka sa debate, and that's a skill. Or napapayag mo ang nanay mo na pumayag sa lakad nyo. O diba? Number 9, pag-manage ng oras, importante din time management. Paano magplano at hindi maubusan ng oras. Say for example, gumawa ka ng schedule para matapos mo ang mga school projects mo. Or hindi mo muna binuksan ang cellphone para matapos agad ang inyong mga gawaing bahay. O dahil set priorities. And last but not the least, paano tuklasin ang passion at layunin mo sa buhay? Alamin kung ano talaga ang gusto at mahalaga sa iyo. Nahilig ka sa pagluluto? Kaya nagsimula kang magbenta ng ulam online kung ang hilig mo ay cooking. Or halimbawa, napansin mong masaya ka kapag tumutulong ka sa iba kaya nag-volunteer ka. Sana po ay may mga napulot kayong kaalaman mula sa mga ibinahagi natin sa video na ito. Maraming salamat po sa palagi niyong panonood. And don't forget to click their follow and heart button for more insights about personal growth and development. See you next time. Take care and God bless.